Iniimbestigahan na ng Department of Justice o DOJ at ng National Bureau of Investigation o NBI ang di manoy pagpapagamot sa private hospitals ng mga high-profile inmate sa New Bilibid Prison. Wala raw itong pahintulot mula sa DOJ, pero pagtitiyak ng pamunuan ng Bilibid, walang nabibigyan ng VIP treatment sa mga inmate. May live report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, pinahihintulutan talaga ng Department of Justice ang mga preso ng Bilibid na makapagpagamot sa labas ng NBP kung may lehitimong dahilan. Pero lumalabas sa paunang investigasyon ng Department of Justice at ng NBI na kahit hindi emergency cases, may ilan pa ring mga high-profile inmates ng NBP na nakakalabas at nakapagpapagamot sa mga pribadong ospital kahit walang written prior consent ng Department of Justice. Bagay na masusing pinaimbestigahan ngayon ni Secretary Laila de Lima. Sa kuhang ito ng CCTV sa Metropolitan Medical Center nitong May 31, makikita ang lalaking nakatalikod na nakasuot ng sombrero. Tinukoy ng mga prison guard ng National Bilibid Prison na nag-escort sa preso na siya si Ricardo Camata alias Chacha, ang convicted drug lord na commander ng Sige-Sige Sputnik Gang. Kasalukuyan siyang nakakulong sa maximum security cell ng Bilibid. Makikita rin sa litrato ang isang babaeng may kasama pang dalawang lalaki na dumalaw sa kanya. Sa isa pang kuha ng CCTV nito namang June 1, makikita uli si Camata na nasa labas muli ng kanyang hospital room at tila nagte-text. Sa kuha namang ito, dalawang babae naman ang dumalaw sa kanyang kwarto. Dinala si Camata sa Metropolitan Medical Center sa Maynila nitong May 28 dahil umano sa kanyang lung ailment. Kanina nagtungo si Justice Undersecretary Francisco Baraan sa Metropolitan Medical Center matapos magtungo rin sa NBP para imbestigahan ang mga ulat na nakapagpapagamot ng walang consent ng DOJ ang ilang mga high-profile inmate. Very promising yung leads na nakita ko doon sa CCTV, ano? Meaning, what do you mean when you say very promising ang leads? May nakita ko si Camata, no? Going in and out of his hospital room. Mukhang malakas na malakas siya, no? Hindi siya naman yung tipong kailangan niyang humiga. Walang written prior written authority ang Secretary of Justice para magkaroon ng outside hospitalization. Because there's a very strict requirement. Unless talagang life and death situation, no? May ospital sa loob ng NBP pero aminado si Yusek Baraan na basic lang ang magamit dito. Kaya base sa Justice Department order, maaaring makapagpagamot ang sinumang preso sa ospital sa labas basta't may prior written consent o pahintulot mula sa DOJ, bukod sa rekomendasyon ng NBP Hospital Chief. Pero kung emergency ang kaso, maaaring dalhin na agad sa ospital ang preso kahit walang pirma ng Justice Secretary. Basta't ire-report ng NBP sa DOJ sa loob ng 48 oras. Bukod kay Camata, nakapagpagamot din daw ang dalawa pang high-profile inmates sa mga pribadong ospital. Noong May 13, nakapagpagamot daw sa Medical City si Amin Buratong, ang umano'y may-ari at operator ng 900 million peso at 2,000 square meter na Shabu Tiangge sa Pasig dahil daw sa kanyang recurring coronary artery disease at liver ailment. May 27 naman nadalhin sa Asian Hospital and Medical Center sa Alabang, Muntinlupa ang bank robbery gang leader na si Herbert Colanco alias Ampang. Si Colanco ang nasa likod ng mga pagnanakaw sa mga bangko sa Pampanga noong 2003 at sa Parañaque at Quezon City noong 2005. Pero depensa ni NBP Superintendent Fajardo Lansangan, walang VIP treatment para sa mga mayayamang preso. Ang dinadaing nilang karamdaman ay kailangan ng emergency treatment. Nagkasana ng full-blown investigation ng DOJ at NBI at sabi ni Yusek Baraan, walang sasantuhin kahit pa matataas na opisyal sakaling mapatunayang sangkot sa pagbibigay ng VIP treatment sa mga inmate. And heads will roll if necessary. We will look into that kung may kutsabahan, may negligence ang aming mga prison guards. Ano pa, sir? And we'll look into our procedures, di ba? Kung inaabuso ba. Jessica, sunod na iimbestigahan ng mga kaso ni na Buratong at Colanco at iba pang mga inmates na may parehong sitwasyon. At lumalabas din, Jessica, dun sa ospital na pinuntahan natin sa Metropolitan Medical Center, hindi lamang pala isa kundi dalawa pa yung inmates na dinala doon. Tinukoy ng NBI yung isa pa na si Ben Marcelo at lumalabas din daw na merong mga ilang babae na dumadalaw sa kanilang mga kwarto. Dahil sa mga development na ito, pinaplano na ang pag-overhaul sa procedure ng outside hospitalization.
sitwasyon. Jessica. Parang hindi pa sila natuto dun sa nangyari kay Leviste, di ba? Na natuklasan na lang, nakakalabas-masok pala. And before that, may iba pang mga ganung kaso, I understand, Maris. Yes, Jessica. Bagamat hindi na binanggit sa atin ni Undersecretary Baraan kasi hinihingi natin yung list kung sino-sino pa ba yung mga ilang inmates na nakakalabas. Apparently, talagang matagal nang nangyayari itong ganitong sitwasyon. At tama ka, Jessica, hindi sila natuto dun sa nangyari kay Leviste. Ang nangyayari kasi sitwasyon dahil pinapayagan naman talaga ang mga preso na makapagpagamot, mukhang nagiging lax ang ilan. Bagamat hindi natin tinuturo kung sino talaga yung lax dyan. Kasi kanina nung tinanong natin si Superintendent Lansangan, talaga naman daw merong recommendation from the NBP Hospital Chief. So dahil mismong doktor nang nagsabi, wala naman daw silang magagawa kung kinakailangan talaga ng emergency treatment ng isang inmate. Pero lumalabas na parang ito yung nagiging dahilan para makalabas ang ilang mga inmates mula sa NBP, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.